Magandang araw mga kalakatan. Ngayong araw po ay gusto kong ipakita sa inyo yung na-integrate natin ditong isang variety ng saging. Yung sinasabi ko dati mula pa noon na hybrid na latundan. Ano na ba yung itsura niya ngayon? Na naka-integrate po dito sa ating taniman ng lakatan at may tinanim na tayo dito ng isang violet na latundan. So yun mga ka-agree. Hindi tayo nakapag-leafing. Pero baka mga 2 days from now pa. Konti lang naman yung tama ng sigatuka dito. Bisitahin natin yung ating hybrid na tundan. Naka-integrate po yun dito sa loob ng ating lakatan area. Pero ilang puno po yun dito kaso lang yung dalawa tinamaan agad ng wilt. So yun. Yung isa po ay ano po. Tuno po. Malapit na siyang magbunga. Ito po ay hybrid na tundan. Ganyan po katangkad yung kanyang puno, ganyan po kalaki. Malaki po yung puno niya, mas malaki pa po yung puno nito kaysa compare po dito sa naka-integrate na mga lakatan dito. Pero dito may nagbubunga na kaagad na lakatan natin. O, ito po siya, mayroon po siyang 3 follower, left and right, pero hanggang dyan lang yan. Iwan ko lang kung dadagdagan pa niya yung follower niya. Okay sana, pero pag ganito na po kataas itong malapit ay itong magbubunga. At ganyan po ka-vigor din siyang lumaki at tumangkad. Iniwanan yung mga katabi niya. Malakas po yung kanyang vigor sa pagtangkad, sa paglaki. At palagay ko ano na yan tawag, magpa-flag lip na yan, hindi magtatagal, lalabas na rin yung bunga yan. Ito po yung isang puno dito. Kung makikita po ninyo, pag lumabas yung kanyang sanga, napakataas po ng agwat. Yung interval ng paglabas ng kanyang sanga sa taas napaka taas, with a distance po, kaya bumuelo po siya pag tumangkad. At dito rin sa loob yung isa, papakita natin dito sa inyo, dito talaga sa gitna. Ayan, ito na po siya medyo na-delay po siya sa paglaki. Yan po, hybrid din ito. Ito yung breed na palaging hinahanap sa atin, na gustong magkaroon sila nitong hybrid na tundan, kasi po yung bunga po nito iba po sa common na latundan dito sa amin. Mas mahaba po ang bunga nito, mas malalaki at mas makikinis po, kaya ginawa natin ng paraan na paparami ito. Kaso lang hindi po ganun siya ngayon currently sa market, kaganda sa market. Explain rin natin mamaya sa inyo kung bakit ganoon ha. Na balak ko sana padamihin ito, na talagang puro latundan, na marami talaga. Pero by experience po, parang hindi po siya akma talaga ngayon na paramihin ko. Pero hindi ko po siya kukunin sa field. Talagang magtatanim at magtatanim, pero po hindi po ako nagpaplanong padamihin po talaga. Sabihin natin sa inyo yung mga diferensya, yung mga tawag, yung mga disadvantage niya. Ito rin po yun po ang tangkad tingnan nyo, meron siyang isang follower, tangkad po grabe iiwanan yung katabing lakatan sa laki ng puno tingnan nyo po, iba yung laki ng kanyang puno. At yung tinanan natin katapat na dito, yan po, pinatay na natin, tinamnan ng lakatan nag-replace ng lakatan, 2 puno po magkatabi, tinamaan po yan agad ng wilt. Kaya yan, kinundem na natin, at saka nag-replant na tayo kanina dito, pero ito po ay under observation, kasi pwede po itong dalawa ay makontaminate na rin. Yan, pag-aaralan natin. Pag itong dalawa ay na-contaminate, eradicate na lang talaga, at hindi na tayo muna magtatanim dito in between ito, kasi dito yung dalawang latundan na hybrid inline. At yun po yung isa kasi itong linya po kasi nasa po sila, 5 puno na nakaline dito, pero itong dalawa sa gitna tinamaan kaagad-agad. Kaya binabantayan ko, kasi baka lumaganap dito sa area ng lakatan yung kanyang sakit. So medyo tawag, kino-close monitor po natin. Ganda po talaga tingnan nyo po. Yan po yung vigor niya, ang ganda, ang kinis siya tingnan, maputi-puti po siya tingnan. Yan po yung kanyang texture. Iba po kasi yung hindi latundan, mas pink po yung puno.
Ito more on white. Yung mga common na latundan dito sa amin, mas pink or dark yung puno. Pero ito po isa sa hindi, more po sila sa parang ano lang, fair yung puno, yung kulay. Yan po, hanggang sa taas. Ganyan po yung kulay. Gaya ni rin dun sa kabila. Tingnan niyo po mula sa ilalim. Yan yung kulay oh. Gagawa po tayo ng ano yan, ng video na rin ito pag nagbunga na. Papakita natin sa inyo ano yung itsura ng bunga niya. Baka kasi compare dyan sa mga latundan sa inyo manibago kasi kayo sa magiging bunga nito. Sana naman ay mapabunga natin. Yung problema hindi natin mapabunga at saka tatamaan na naman ng sakit. So yun, wala tayong magagawa talaga. Ayan po, inintegrate po natin siya dito Supposed to be hiwalay ko siyang itanim. Kaso lang wala tayong area. So dito na ina-integrate yan ng na-transfer po dito mula sa kabilang taniman natin ng lakatan. Yan po. Yung isa dito, naunang nagbunga. Diretso tayo dito sa kabila. Yung pipakita ko sa inyo yung violet na latundan. Kung bakit ba tayo nagtanim yan. At ito mamayang latundan na white. Explain natin sa inyo. Ano ba yung reason ko. Ba't tayo nagtanim. Kasi yung violet po, 2 puno yung tinanim natin dito. Dito po yung sa third area natin. Pero palagay ko isa lang ang gumanda. Ito yung po yung unang violet na tingin ko po ay may sakit na. So mag re-replant na lang siguro ako dito. Ayaw lumaki. Ayan po. Pero yung kasama niya, ganito na po kalaki Yan po siya. Kung makikita po ninyo yung sanga niya, violet talaga. Violet po talaga. Bakit ba tayo nagtanim itong violet? Iba yung itsura mas maliit po sila dito sa lakatan. Kasi nga ito ay transplant lang dito. Dati na itong tinanim ng lakatan, pati yon at dito. Hindi natubo. Kaya ito yung pinalit nating tinanim. Pati yung daming Ito yung itsura niya. So someday pag pabunga po tayo nito mga ka-agree, papakita na rin natin sa inyo ano ba yung kalagahan nito. Sige. Nandito na tayo sa advantage niya. Ano ba yung advantage? Bakit tayo nagtanim nitong violet una Kasi po yung mga bunga po ng violet, red, dark colored na mga bunga ng fruits po, sila po yung may mas mataas na mga chemical content na maganda sa kalusugan. Lalo na po yung mga anti-cancer properties po, mas mataas po sila sa antioxidant. Yun po yung nalalaman natin basta violet. Gaya po ng mga dragon fruit, violet rin nun. Grapes, ayan po. Mga ganung klaseng prutas po. Matataas po yun sila sa antioxidant. Kaya sabi natin, tatanim tayo ng ganon. Kasi yan rin yung mga nire-recommend na rin ng mga health doctors natin. Yung mga prutas na ganon. So, yun yung una-una na advantage bakit nagtanim tayo ng violet na yon. At isang advantage pa po, gusto natin magkaroon ng iba't ibang variety dito sa farm. Hindi lang puro lakatan. Gaya po nito, hindi lang po puro lakatan. Dapat may iba pang mga variety. Mayroon tayo ditong kardaba, mayroon tayo ditong mundo, mayroon po tayo ditong tawag, yung isa pa. Pero hindi yun masyadong binibigyan pansin dito. Ito naman balik tayo dito sa ating latundan na hybrid. Ito naman yung advantage niya. Kasi pag nag-compare po tayo nito sa ibang latundan, di hamak na mas makakapagkaroon ka ng pera. Kasi halos doble po ang laki ng bunga nito, ang haba ng bunga nito, ang yield po nito pag nagbubunga compare po sa common na latundan namin dito. Kaya tayo nagtanim nito. Yung disadvantage po na lang nito, bakit hindi tayo nagpaplanong padamihin po talaga, yung presyo naman po sa pricing. Sa pricing po kasi wala sa kalahati sa presyo ng lakatan. Ayun. Kaya pag plantation ka ng saging, may space ka, pag ito yung tinodo mo, kaya rin lampasan yung bigat at dami ng volume ng isang puno ng lakatan sa isang puno ng latundan, sa presyo po tayo magkakaalaman talaga. Currently po yung latundan dito sa amin, yung presyo niya po ay 20 to 25 pesos per kilo po. Ang layo naman po compare sa ating lakatan kasi currently po maintain po yung ating presyo ng lakatan dito.
nasa 55 pesos per kilo pa rin po. Hindi po bumagsak gaya po nandyan sa Mindanao area. So yun yung mga reasons bakit hindi ako magpaplanong padamihin talaga ito. Pero syempre po, hindi po ito mawawala sa ating taniman ng saging. Mayroon palagi tayong mga latundan. Kasi kahit na konsumo mo lang, gusto mong kumain ng latundan, meron ka, hindi ka nabibili. Kasi po minsan, itong latundan, pag nagkakabunga po, pag ito po sila ay season talaga ng latundan dito sa amin, pumunta po kayo ng terminal market namin, halos saging na lang doon latundan. Kaya biglang babagsak po yan. Babagsak po yung presyo. Kasi pag nagbunga po sila, nagsabay-sabay po sila, lalo na po pag first time nang umulan ng malakas dito sa amin, biglang gaganda yung mga latundan sa mga bundok. Dadami po yan. Sabay-sabay po magbunga, babagsak po yung presyo. Pero yung ating lakatan, iba po kasi yung lakatan. Ever since po dito sa akin, magti 13 years na po akong nagtatanim ng lakatan. Iba po, kahit babagsak po yung presyo ng lakatan, hindi po gaya ng ibang variety po ng saging. Currently, tayo po ay nalulungkot dyan sa mga kaibigan natin sa Mindanao area po, lalo po ang kaibigan natin Ga-Agri TV. Yung mga iba pa nating kaibigan dyan na naglalakatan talaga. Sabi sa comment niya sa atin ay bumagsak po ng 30 pesos per kilo. Mayroon pa tayong nakitang ibang area ng Mindanao, bumagsak pa po sa 25 pesos per kilo yung lakatan. So yun, dahil sa sobrang dami siguro ng supply, umabot na po dito sa amin yung supply ng lakatan mula ng Mindanao, na nagpababa na rin ng presyo dito, pero kinokontrol na rin na hindi masyadong babagsak. Kinokontrol na rin na hindi masyadong dadami yung supply para po hindi tamaan ng sobra yung mga fruit sellers dito, ang mga nagtitinda ng mga prutas, mga vegetables sa ating pamilyan. So yun, sana po ay nakabigay tayo ng konting information, kaalaman sa inyo. Ito siguro yung pinakamaunang magbubunga kong hybrid na latundan. Palagay ko ito po. Kasi lumabas na po yung leaf na dyan. Umikli na po kasi. Parang yung susunod dyan ay plug leaf na po. Medyo umikli na po yung sentro. Yun mga kaibigan, masaya po tayo may share sa inyo yung ating hybrid latundan at yung ating violet na latundan na rin. Hanggang sa muli, Agritechnics TV po. For more information of this, abangan nyo na lang po ang susunod nating video tungkol po dito sa ating hybrid latundan at saka sa ating violet na latundan na rin. Hanggang sa muli, God bless us all.